Alam ninyo, ang may sakit ay hindi lang ang katawan ng tao. Kuminsan may sakit din ang ating mga organisasyon, may sakit din ang ating mga samahang pansimbahan, ang ating mga pagkakaibigan, ang ating mga pinagtatrabahuhan. Lahat ng organisasyon na may tao, lahat ng mga samahan, lagi yang nasusugatan. Bakit? Kasi po iba-iba ng ugali mga tao dyan eh. Iba-iba ng pinanggalingan sa buhay. Iba-iba ng pagpapalaki ang magulang. Iba-iba ang mga pinaghuhugutan. Kaya hindi maiiwasan na kung minsan nagkakasakitan. At kapag ka nagkakasakitan, ang mga samahan ay nalalamatan, nasusugatan din. Kaya po palagi ko sinasabi, huwag kayong hahanap ng perpektong organisasyon. Huwag kayong humanap ng perpektong pamilya. Huwag kayong humanap ng perpektong workplace. Hindi nag-e-exist yun sa mundo. Dahil tandaan ninyo, hanggat may tao, may politika. Hanggat mayroong tao, may inggitan. Hanggat mayroong tao, mayroong kontrahan. Hindi mawawala yon. Tanggapin ninyo na yan ay katotohanan kahit sa sariling pamilya mo. Kaya yung pagkaroon ng sugatan, parte yun. Sumainyo ang Panginoon. At sumay rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, kung magkasala sa iyo ang kapatid mo, puntahan mo siya at kausapin ng sarilinan. Kapag nakinig siya sa iyo, ang pagsasama ninyong magkapatid ay napanauli mo sa dati at napanumbalik mo siya sa Ama. Ngunit, kung hindi siya makinig sa iyo, magsama ka ng isa pa o dalawang tao upang ang lahat ng pinag-usapan ninyo ay mapatunayan ng 2 o 3 saksi. Kung hindi siya makinig sa kanila, sabihin mo ito sa pagtitipon ng simbahan. At kung hindi pa siya makinig sa pagtitipong simbahan, iturin mo siyang hentil o isang publikano. Sinasabi ko sa inyo, anumang ipagbawal ninyo sa lupa ay ipagbabawal sa langit. At anumang ipahintulot ninyo sa lupa ay ipahihintulot sa langit. Sinasabi ko rin sa inyo, kung ang 2 sa inyo rito sa lupa ay magkaisa sa paghingi ng anumang bagay sa inyong panalangin, ipagkakaloob ito sa inyo ng aking Amang nasa langit. Sapagkat saan man may 2 o 3 nagkakatipon dahil sa akin, naroon akong kasama nila. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Kristo. Magsiupo na pong lahat. Magandang umaga po sa inyong lahat. Magandang umaga naman po. Pagbati sa lahat ng mga nakasubaybay sa pamamagitan ng live streaming. Si San Roque po ay tinaguri ang nagpapagaling o manggagamot. Hindi dahil sa literal na nanggagamot, kagaya ng mga kilala nating albularyo o mga faith healers. Siya po ay tinaguri ang manggagamot o healer dahil noong panahon ng epidemya, noong panahon niya, tumulong po siya sa mga nangangailangan at ibinuwis niya ang kanyang buhay dahil kalaunan, nahawa din siya ng sakit na ito. Pero pinagaling siya ng Panginoon at dahil pinagaling siya ng Panginoon, nagdulot din siya ng kagalingan sa mga nangangailangan, ginamot niya ang mga may sakit at pinakain niya ang mga walang makain. At kung mapapansin ninyo, ang imahe ni San Roque, nakaturo siya sa kanyang sugat. Bilang paalala na hindi lang siya nagpagaling, siya mismo ay kinakailangang gumaling mula sa kanyang sariling karamdaman ng mga sugat. Ang biyaya ng Panginoon ng kagalingan sa kanya ay binahagi lang niya sa kanyang kapwa. Alam ninyo, ang may sakit ay hindi lang ang katawan ng tao. Kuminsan may sakit din ang ating mga organisasyon, may sakit din ang ating mga samahang pansimbahan, ang ating mga pagkakaibigan, ang ating mga pinagtatrabahuhan,
lahat ng organisasyon na may tao, lahat ng mga samahan, lagi yang nasusugatan. Bakit? Kasi po iba-iba ng ugali yung mga tao dyan eh. Iba-iba ng pinanggalingan sa buhay. Iba-iba ng pagpapalaki ang magulang. Iba-iba ang mga pinaghuhugutan. Kaya hindi maiiwasan na kung minsan nagkakasakitan. At kapag ka nagkakasakitan, ang mga samahan ay nalalamatan, nasusugatan din. Kaya ang ebanghelyo natin ngayon ay isinulat ni San Mateo para sa mga simbahan na noong panahon, nung nagsisimula pa lamang ito, ay nagiging sugatan din dahil sa iba't ibang miyembro nito. Tandaan natin na ang tinawag ni Jesus na sumunod sa Kanya, hindi lang naman mga Hudyo, kundi mga Hentil. Hindi lang mga taong matuwid, kundi makasalanan. Iba-ibang mga tao at kapag pinagsama-sama mo, talagang sabong yan. Hindi maiiwasan talaga ang mga alitan, ang mga palitan ng mga opinyon, at ang hindi pagkakasunduan. Expected na yon. Kaya po palagi ko sinasabi, huwag kayong hahanap ng perpektong organisasyon. Huwag kayong humanap ng perpektong pamilya. Huwag kayong humanap ng perpektong workplace. Hindi nag-e-exist yun sa mundo. Dahil tandaan ninyo, hanggat may tao, may politika. Hanggat meron tao, may inggitan. Hanggat meron tao, merong kontrahan. Hindi mawawala yon. Tanggapin ninyo na yan ay katotohanan kahit sa sariling pamilya mo. Kaya yung pagkaroon ng sugatan, parte yun. Pero ang tanong, ibig sabihin ba na tayo'y may hindi pagkakasunduan? Dapat bang mauwi tayo sa pagkakawatak-watak? Hindi. Kaya, ibinibigay sa atin ng Ebanghelyo ngayon ang mga tagubili na dapat nating gawin para hindi lumaki yung gawak o hindi na yung sugat ay makaapekto pa sa ating mga ugnayan, kundi magkaroon ng paghihilom sa ating pamilya, sa ating mga organisasyon, sa ating pagkakaibigan. At ano ang dapat gawin? Una, kapag mayroong nagkamali, pag mayroong nagkasala, kausapin ng, hindi nyo tinandaan yung pinaka-importante, kausapin ng sarilinan. Hindi pariringgan sa social media, hindi mo pariringgan kapag magkakasama kayong magkakaibigan, hindi yung nauna mo nang ikwento sa iba bago pa niya malaman yung maling ginawa niya. Kausapin ng sarilinan. Yan ang problema. Kaya lalong nagkakaroon ng gawak, kaya lalong nasisira ang ating mga samahan, ang ating sariling pamilya at ang ating mga pagkakaibigan. Bakit? Nauuna yung bibig mo kaysa sa isip mo at sa puso mo. Nauna mo nang ikwento bago mo pa kausapin yung tao. Na nakakalungkot dito, alam na ng lahat ng tao, siya mismo na dapat kausap mo, siya yung huling makakaalam. Ang sakit nun. Na-experience nyo na yon? Na-experience nyo na yon? Huwag nyo nang iparana sa ibang tao. Alam nyo na yung sakit eh. Kasalanan nyo na kapag sinaktan nyo din ng iba. Kaya kapag nakarinig kayo ng masamang balita tungkol sa ibang tao, kung ako sa inyo, huwag nyong papatulan. Huwag nyong papansinin. Huwag nyong pakikinggan. Dahil kung anong ginagawa nila sa iba, malamang ginagawa din sa iyo. At kapag nakisahog ka doon, tandaan mo, kasabwat ka na ng paninira nila. Simple lang. Pag may nagkwento sa iyo tungkol sa ibang tao, tingnan mo lang. Ngumiti ka ng konti at ipakita mong hindi ka interesado sa kwento nila. Hindi yung kapag ka nagsimula ng kwento ay talaga ba? Oh? Maging instrumento ka ng paghilom, hindi ng sugat ng pamayanan. Amen ba yon? Pangalawa, una, kausapin ng sarilinan.
Pangalawa, pag hindi nakinig sa'yo, at saka ka palang magsama ng saksi. Bakit? Para lahat na mapag-uusapan ninyo, hindi lang kayong dalawa nakakaalam, meron pang isa. Kasi pwedeng baligtarin ka na alam mo yon, maganda naman yung intention mo na itama siya sa pagkakamali niya, pero bandang huli babaligtarin ka pa. Kaya ito, paalala naman sa inyo, kapag kayo'y tinatama, makinig. Minsan, dalawa na yung kausap mo, tinutulungan ka na ng tao, ikaw feeling mo sa sarili mo, hindi ka nagkakamali. Meron bang taong hindi nagkakamali? Meron? Wala. Lahat ng tao nagkakamali. Kaya tanggapin mo yung pagkakamali mo, itama mo. At kung ikaw naman yung nagtatama sa nagkakamali, huwag mong susukuan. Magsama ka pa ng isang kaibigan ninyo para matauhan. Pero kapag hindi pa rin natauhan, yun. At saka ka palang pupunta sa simbahan. Saka ka pupunta dun sa mas malaking grupo. Hindi para ipahiya yung tao, kundi para tulungan siya na makabalik sa inyong grupo. At kapag hindi pa rin nakinig sa inyo, ituring mo na siyang labas sa inyo. Ibig sabihin, wala ka nang magagawa, siya na ang naglayo ng sarili niya sa inyo. Gets ninyo? Kasi ginawa mo ng lahat eh. Kung ayaw niya, wala kang magagawa. Huwag mong pipilitin. Kung ayaw sa inyo, huwag mong pipilitin. Kasi balang araw, marirealize din naman niya yung pagkakamaling nagawa niya. Pero huwag mo nang ipagpilitan. Nasaan sa mga steps na yon na binanggit ko yung pagpapahiya sa tao? Wala. Because the objective of correcting our brothers and sisters is not to shame them and not to prove ourselves right, but to regain that person back to the community. Sana naiintindihan ninyo na kapag itinatama natin ang tao, hindi natin pinapatunayang mas magaling tayo kaysa sa kanya o mas tama tayo kaysa sa kanya. No! Hindi mo rin gustong ipamukha na mali ka, tama ako. No! Gusto mong iparamdam sa kanya, mahal kita, kaya gusto kong itama yung pagkakamali mo. Mahal kita, kaya ayokong mahiwalay ka sa community natin. Gusto ko makasama ka ulit namin. Bakit? Kasi yun ang layunin ng Panginoon. Hindi niya layunin na maging tama ang lahat sa mga organisasyong pangsimbahan. Hindi niya layunin na maging tama lahat tayo sa ating pag-uugali. Hindi. Lagi tayong hindi perpekto. Pero ang gusto ng Panginoon, kahit magkakaiba tayo, kahit may mga pagkakamali tayo, matulungan natin ang bawat isa at hindi ito maging dahilan para tayo magkawatak-watak, kundi para tayo mabuo. Pupunan natin ang pagkukulang ng bawat isa, hindi yung maghahanapan tayo ng mali, hindi yung maghahanapan tayo na kung paano natin maipapakitang mas magaling ako kaysa sa kanila. Hindi ganon. Sana nagkakaintindihan tayo dahil ito ang nakakalimutan natin. Kaya nagkakaroon ng lamat ang ating mga pamilya, ang ating mga pagkakaibigan at ang ating mga pagsasamahan. Ang nais ni Jesus, kagaya ni San Roque, maging tagapaghilom tayo, hindi lang ng kapwa-tao, kundi ng mga organisasyong ating pinabibilangan, sa ating mga pinagtatrabahuhan, at maging sa ating mga tahanan. San Roque, manggagamot, ipanalangin mo kami. Kung na-bless ka ng pagninilay natin sa araw na ito, huwag mong kalimutang mag-subscribe sa page na ito at i-click ang bell button para manatiling updated sa tuwing nag-upload tayo ng mga pagninilay dito. At syempre, hindi pwedeng ikaw lang ang nabe-bless. Kung gusto mo ring ma-bless ang iyong mga kaibigan at mahal sa buhay, i-share ang link ng video na ito sa kanila. Ako po si Father Franz Dizon, ang content creator ng Sa Madaling Sabi na matatagpuan ninyo sa iba-ibang social media platforms. Pari ng Diocese ng Malolos at ngayon ay matatagpuan na rin po ninyo ang aking mga pagninilay sa #1 Catholic app in the world, ang Hallow.
400,000 po na Pilipino na ang nakasubscribe sa Halo. Ano pang hinihintay ninyo? I-download na po ninyo ng libre ang Halo app sa inyo pong Google Play Store o kaya naman ay Apple App Store. Magkita-kita po tayo hanggang sa aking susunod na pagninilay dito sa ating page, ang Sa Madaling Sabi.